meron niyang tofu ha. May tofu. Tapos ito, kalabasa ito. Tanim ko ito last year. Nilagay ko sa frozen. Oo, sa freezer. Nilagay ko sa freezer. Tapos ito, mga bago lang to. Kamusta? Kamusta ang buhay Finland? Ito na starting pa lang na nag-a-adjust. Hi guys! Good morning! Papasok na ako ng trabaho, pero bago ako pumasok ng trabaho, may mga tira-tira kami na pagkain sa bahay, and yung mga ibang pagkain na namin na nasa freezer is pamimigay ko. Kasi matagal-tagal pa bago mag-fit yung schedule namin ni Carlos and ni Eliza, para makasama ko sila para Havikirwaka. So, ang naisip ko ay pamigay na lang yung kung anong meron namin dyan. Tapos mahilig naman sila ng gulay. Sabi ni Carlos yung mga gulay-gulay daw. So yun, pamimigay ko yun guys. Tapos papasok ako ng trabaho. Outfit check tayo guys. Pag pumasok ng trabaho, hindi kailangan magdamit ng something, mag-dress talaga ng something na very important. Ako guys, pag pumapasok ako ng trabaho dito, kahit nakapambahay lang ako na t-shirt, nakapambahay lang ako na pants, I don't care. Kasi dito naman sa Finland, wala talagang pakialamanan. Tapos sa workplace ko rin guys, papalit din naman ako doon ng damit kasi we don't use our own clothes sa aming trabaho. We have our uniform and provided yun ng hospital. So tara na, hatid na natin itong mga pagkain doon kina Carlos. So ito na yung mga pagkain na dadalhin natin doon kina Carlos. Meron ding dito, tofu. Tapos, meron pa ako dito yung na-frozen ko na mga vegetables na na-harvest ko sa garden last year. Okay pa naman yan siya guys. Hindi mo masisira kasi nanggaling yan sa freezer. So, pamimigay ko to sa kanila para maluto na nila. Tapos, itong mga hangers din na nakuha natin for free doon sa Roskalava, ibibigay natin. Tara na guys, alis na tayo. Hatid na natin yung mga gamit doon kina Carlos. Tapos, papasok na rin ako sa trabaho kasi panghapon yung aking shift today. Dito na ako sa labas na apartment ni Carlos guys. Hintayin ko lang siya bumaba kasi naglalaba daw siya. Pwede naman talaga siya maglabas sa bahay. Kaso lang guys, mahirapan kasi kami sa scheduling ba. Kasi nga magkaiba yung mga schedules namin. Hindi magkakapareho yung mga off namin. Kaya like nito, tagal-tagal pa sila bago sumabay sa off ko para masabay ko sila dun sa Havikirwaka. Kaya, pamimigay ko na lang itong mga guys, mga pagkain na to sa kanila para hindi siya masayang guys, sayang naman. Tapos yung nag-comment pala na tinitit ko si Carlos na parang asawa ko daw. Huy, Diyos mio, Marimar, bata-bata pa niya ni Carlos guys. Pagalitan tayo ng nanay ni Carlos. Pero alam nyo ba na pinagtitripan si Carlos ng kanyang kapitbahay, yung mintanan andyan guys, o yung babae na nakatira dyan, type si Carlos. Kaya yun yung pinagtatawanan namin ni Nico, yung grabe naman yung nag-comment. Naman, malisyoso naman na pag-iisip. Diyos mio. Mag-self-check muna ha, bago kayo mag-judge ng ibang tao, bago kayo magsabi ng mga bagay-bagay sa ibang tao. Kasi, mahirap na yung mag-backfire sa inyo yung mga pinagsasabi nyo. Make-up kayo, simba-simba kayo. Tapos, yung palang ugali nyo, hindi naman pala ganun kagandahan. Di ba? Parang, masyado, conflicting masyado sa mga beliefs nyo or sa mga pinagagawa nyo. Kaya ayun, natawa lang talaga ako nun. Grabe talaga tawa namin nun ni Nico guys. Tapos sila Carlos din, natawa din talaga sila. Don Carlos! Huy, ano masasabi mo na daw? Tinitreat daw kita na asawa? pero yung taga dyan talaga yun. Hello Carlos, gumakaway. Gumakaway! Yan na. Ha? Nakikita ko ba? Nakikita mo ba? Ay, hindi mo ba nakikita? Ayokong tingnan. Ayokong tingnan. Kasi guys, yung kapitbahay niya na andyan guys, sa may bintana yan guys, na nakatira. Yan yung may trip sa kanya. Teka lang, meron pa! Ito yung mga hangers. Bigay mo kay Elisa or sa'yo. Salamat. Magamit nyo yan. Alam mo ba, binigay sa akin yan doon sa Roskalava? Parang meant to be.
na pumunta ako doon kasi yung may-ari niyan, namatay yung kanyang husband last year. Parang nagpunta lang talaga ako doon para makinig sa kanya. Hindi, sa lahat eh. Uy, meron niyang tofu ha. May tofu, tapos ito, kalabasa ito. Tanim ko ito last year. Nilagay ko sa frozen. Oo, sa freezer. Nilagay ko sa freezer. Tapos ito, mga bago lang to. Tapos ito, frozen ito na tofu. Hindi man niya masira. Nilaga mo, oh masarap yan. Lagay mo ng butter or salt and pepper. Hi ka sa nanay mo. Hi, hello po sa nanay ko. Kamusta? Kamusta ang buhay Finland? Ito na starting pa lang na nag-a-adjust. Pero pag nagtagal na okay na rin. Kamusta work niyo dyan? Okay naman. Okay. Survive naman ako. And yung finish mo? Okay naman, nagpa-practice naman everyday. Yay! Sabi nga na La Carlos, tumitingin talaga yung jowa mo. Yung jowa mo, Carlos! Ay, kinikilig ka! Hindi ko nga pinapansin. Ay, i-invite ka pa niya? Hindi ko na siya mini-message. Paano nga yung message siya? Hello? Hindi ko na mini-message. Ay, hindi mo na mini-message? Matanda naman yun, uy. Sa 50 na. Wait, friendly lang siguro na. Baka mas matanda pa yun sa nanay mo, ha? Maghanap kayo mga kaedad mo, tsakpos Ilang taon ka na, Carlos? 35, oh. Kaya nag-aati siya sa akin kasi mas matanda ako sa kanya, guys. Gurang na mi. Pero hindi mo kasing gurang nung... Wag mo baka treat ka na lang. Baka mag-comment. Gay, grabe naman yung nag-comment talaga as in. Kaya, natawa nga rin ako. Masama na pakiramdam ni Eliza? Hindi, ako masama daw. Pupunta sana kami ng latte. Okay. Sabi daw sakit daw tiyan niya. So sabi ko, sige, next time na lang na. Okay. Hoy, basta hatian mo na lang siya. Hati na kayo niyan. Tamang-tama. Oo, tamang-tama. Bigyan mo din si Eliza. Tapos, later ko na siya, ng sampayan. Pag nasabay na natin siya. Sabi nga ng mga kasama ko din sa trabaho, parang parang hindi ka tulad sa mga kasamang na ito. Parang nahihiya daw siya. Sino ba yun? Si Paiba ba yun? Oo. Parang ako, yung parang everyday ba nagka-try ako magsalita ng oh, you need to try. Kasi alam naman nila na even alam nila na hindi ka na born dito, pero at least alam mo nagka-try ka na. Yes, ka nila. that is very important. Gustong-gusto nila yun. Basta nag-try ka. Kahit mali yung grammar mo, okay lang yun. Kasi parang siguro naririnig nila kasi nga yung mga asukas, hindi man matanda na. Nilalakas ako talagang boses. Oo, everyday. Tapos, maggumawa ka ng small sentences everyday. Like, example, how are you today? Like, mita kulo. Gutom ka na ba? Oo, yun yung mga sinasabi. Mga simple lang, parang bata. Kahit pa ulit-ulit siya, at least everyday, yes. nire-recognize ng mind ko na. Sa one word a day. One word. Kaya isang word lang. Kaya tuwang-tuwa nga sila sa That's very good. Kasi parang katulad doon sa mga dating mga Pilipino na parang jolly na masaya na. Oo, ganun naman kasi talaga. Kasi pag Pinoy, ganun talaga. Pero pag ibang lahi, kasi kasi sila parang natatakot. Natatakot. Kasi naman nila, naintindihan naman namin na hindi kayo na pinanganak dito. Diba, maganda talaga yung workplace nyo. Saka yung mga matatanda rin na baka natutuwa nga na ako sa nila. Oo, kasi yun yung pinaka-importante, yung may makausap sila. Kagaya yung nagbigay ng hanger. Grabe, Carlos, umiyak siya sa akin nung kinuha ko yan. Parang naging, ako dun, parang naging nurse ako dun sa harap niya na maging listener. Kasi yun lang talaga kailangan nila dito kausap. Malungkot kasi, di ba? Kaya yung kapitbahay niya kailangan na kausap. Yung kapitbahay ko mag-isa. Nag-isa kasi yung kapitbahay niya, guys. Tapos, tanggapin mo na kasi yung offer niya na mag-sauna kayong dalawa. Pero si Nico kasauna, okay lang. Okay lang. Pero yung kapitbahay mo kasauna. Nandelikado. Nandelikado, mabalitaan namin. Nurse, nakulong sa sauna. Siguro lang mag-tsaa, kape-kape lang. Oo. Paano pag nilagyan niya ng pampatulog? Magdadala ako ng kape ko. Baon. Pinunit na, bring my own. Loko-loko. Uy, sige na, alis na ako. May pasok ka ba? May pasok ako. Tapos, guys, yung pangalan pala ng nanay ni Carlos is Mami Charito. Hello po, Mami Charito. Dito po si Carlos, yung kanyang girlfriend is si Charing. Yung magiging girlfriend niya, yung kapitbahay si Charing. Uy, Charing na pangalan yan.
Tawang-tawa, oh. Kinikilig yan. Gusto niya yung mga 50, 60 years old. Uy. Ay, nako nga. Alis na ako. Bye-bye. Bye-bye. Daan muna tayo dito sa Lidl, guys, kasi gusto kong bumili ng olive oil para dun sa aking mga garlic. Para ma-store siya, guys. Dito tayo bibili ng olive oil kasi dito yung may murang olive oil. Sana meron na yung olive oil na binibili ko talaga. Sobrang daming ano, oh. Bulaklak nila, oh. Ang gaganda ng tulips, guys, oh. Dito talaga kami madalas nag-grocery din, guys, kapag ano, mga pagkain dati. Pero ngayon doon ako sa Havikiri ka namimili. Tingnan natin tong mangga kasi favorite ito ni Anika, guys. Gusto niya ng mangga. Bili tayo nito. Kano ba yung mangga? Oh, guys, €3.69 ang per kilo ng mangga. Pero okay lang. Bibili pa rin ako kasi favorite ito ng aking galaginding. Parang ganito din yung mga itsura na andun sa Havikiri, oy. No? Kana, guys, o naabrin na, nalumping na, i-Havikiri na nila. Patingon ano, nalumping na. Mahavikiri na siya, guys. Waste food na dayon. Ngun ana, very good. Napakataas kasi talaga ng standard and quality ng mga pagkain na binibenta nila sa store. Pati nga anak gid ka hamisono nga anak gid dapat ka-intact ang mga kuan. Kita niyo na warag na nakuan diha na gamay. Mapunta na yan sa Havikiri, guys. Tapos sa ganito yung mga apples na nabibili namin sa Havikiri Wakapaika, diba? Sobrang dami. Kasi nga sa isang box na ganyan, guys, pag may isa or dalawang sira lang, lahat na yon itatapon na yan nila, guys. Wala, meron sila dito ng asparagus. O, same ng asparagus. Wala, mahal pala yung asparagus, guys. Tignan nyo. €4.39 pala yung asparagus na ano, nabili namin dun sa Havikiri. Yung isang piraso, €4. So, mga 200 pesos. Almost 300 pesos dyan sa Philippines. Mahal din pala talaga. Mga garlic, guys. Oh. Oh, daghan naman yan ani itsuraha dito. Ipanglabay na sa Havikiri, guys. Feeling na ako kanina yung ani unya ipanglabay na nila, guys. Kapag sa isang box kasi talaga maraming sira. Lahat na yan itatapon na. So andito na ako sa my oil section. Wala talaga yung olive oil na binibili ko dati. Pero kailangan ko na talaga ng olive oil. So itong ganitong olive oil na lang ang bibilihin ko. It's cheaper daw, €8.49. So, ito na yung bibilhin ko, guys, para gagamitin ko dun sa aking mga garlic. Nag-message sa akin si Marvin, guys. Nandito na daw sila sa hospital. Kasi today yung second day ng orientation nila dito. Tapos, parang bukas nasa Kenta na sila. Orientation pa lang nila naman, guys. Pero nag-e-excite ako na mag-practicum na yung mga Filipino dito sa hospital. Sa totoo lang. Pero yun nga, bibihis mo na ako tapos punta na ako doon sa aking trabaho. 11 o'clock mag-start ang work ko. I don't know why. Maybe because we have new students or yung mga Filipino nurses na mag-start ng practical training nila sa ward namin and I'm the mentor. Or one reason is wala kaming pharmacist so walang magpre-prepare ng mga medications. Kaya siguro maaga ko kasi ako yung mag-prepare. Actually, hindi ako na-orient. Bakit? But anyway, pasok tayo ng 11 o'clock. Papasok na ako, guys. I'll see you later. Hi, guys! Good morning! Andito tayo ngayon sa forest nila, Nico. Kasi sabi niya, natapos nila na daw yung work dito. Pero hindi kami makaakyat papunta doon, guys, sa Lavu. Kasi nga, sobrang muddy dito ngayon. Kakamelt lang ng snow dito sa Gobat. Kakamelt lang ng snow dito sa forest, guys. And tawag nito, mahirapan yung sasakyan namin kasi hindi naman 4x4 yung sasakyan. Kaya maglalakad na lang kami. Papasok doon sa Lavu para kumuha ng firewood doon sa
may container van. Kasi kailangan pa rin talaga na maglagay ng heating sa loob ng bahay namin. And kailangan namin dito kumuha ng firewood. Kasi wala na kami yung firewood sa bahay. Tingnan nyo yung daan dito guys. Oh. Ganyan ka putik. And pataas kasi ito siya. Kaya nahihirapan yung sasakyan na makyat dito. Pero dito na side, nihingal na ako guys kasi malamig. Tapos paakyat. So ning tambok ta kay moligid ta ani garon. Oh, lamig. It's cold, Daddy. It's so cold. Oh. Yeah. Kaya pala ako nilalamig kasi hindi pala naka-close yung jacket ko. But yeah, ito na yung forest na tinrabaho ni Nico guys. Sa kanila ito. Oh my God. Tumnawang man. Why it's so cold here? It's so cold today. Spring na guys. Pero tugnaw lang gaya na sin sobrang lamig. So ito yung tinrabaho ni Nico guys. After dun sa forest ng kanyang friend. And sabi niya, it looks like it's not the same forest anymore. Yan oh. Kita mo na talaga na nahawan na siya guys. Nalinis na siya. Once again, yung forest dito sa Finland, they need to clean it para mabigyan ng space yung mga puno na tumubo ng maayos. And they can grow better. Hala guys, grabe ka. Basa ang yuta. It's so muddy. Malulubog ako doon. Yan. So ito yung forest nila guys. Hanggang doon pa yan sa likod. Ang inuna ni Nico is yung dito na side sa gilid. Para makita niya na kung ano yung susundan niya. Ito yung inuna niya para yung mga kahoy na andyan guys, kunin yan. Tapos, yan yung ibebenta for making firewood. And gagawa din si Nico ng firewood for selling sa mga stores. Meron din siya mga customers na bumibili ng firewood. And yung mga malalaking logs, yun yung gagamitin for the factory and for making paper. So, depende sa mga customer kung anong gagawin nila doon sa product na yun. Or doon sa raw material na yun. So, ito yung kanyang trabaho nung winter. And, natapos na siya. Sabi ni Nico, ko-collect na lang yung mga firewood gamit yung machine. Kasi mabigat yan guys. So, dumaan din kami doon kay Marco kanina. And, ayun, nag-usap na sila about sa truck. Kasi kailangan yan siya ng trailer na pang-collect ng mga sanga-sanga dyan. And yung mga maliliit na sanga guys, hindi yan itatapon. Hindi yan susunugin. Gagamitin yan siya for wood chips. For burning din. Or for source ng energy. So, yung mga andyan, oh, yan yung mga sticks na lang ang tawag ni Nico dyan, guys. Pero sa akin, ano pa yan, logs. Pero sa kanya, sticks lang talaga. Nilalamig ako, guys. Malamig dito. Medyo mataas kasi ito dito banda. But yeah, nalinis na dito, guys. Hanggang daw doon sa likod. And it's so nice to see na nahawan-hawan na gid siya. And these trees will have more energy and they can get more sunlight and they can grow better. Alam niyo ba na itong forest na to guys, hanggang doon sa pinakalikod and ito dito. Yung maliliit na mga pine trees na nakikita nyo, lahat yan guys, punta pa yan doon sa likod. Ang nagtanim niyan was Nica's family. Yung nanay niya, tapos yung mga kapatid niya. It was like 20 years ago. 20 years old na yung mga puno nandito guys. Pero maliliit pa sila because yung mga puno dito guys, matagal yan silang tumubo because of the weather. And that is their natural, ano talaga yung growth nila.
Kasi nga diba dito masyadong malamig and the trees here hibernate during winter season. So ito na yung mga logs guys, na log sticks man tawag ni Nico dito. But yeah, ito yung mga gagamitin for making firewood. And ready na ito for collecting na lang yan guys. Tugnaw ba dito bita? So andito na kami sa Lavu. We're planning to do camping here this coming summer guys. Kasi gusto namin ma-enjoy yung forest. Tapos sabi ni Nico, wag na muna daw ngayon. Sa summer na lang talaga kasi nga malamig. Pero pagdating ng summer, malamig pa rin ng summer namin dito. Ah, you also cleaned here? Yeah. When the harvesting is coming, it has only this better. How old are these birch trees, Daddy? 25, because you were 15 that time something when these were planted. Or 10 maybe. You were 10 years old. Yeah, maybe 25, 30. Okay. This is like about 25 to 30 years old na itong mga puno na ito guys. Ganyan pa oh. Diba sa atin yung ipil-ipil pag tinanim mo, ilang taon lang, sobrang malaki na. Pero yung mga puno dito sa Finland guys, they grow very slow. Because ganyan talaga yung kanilang natural growth. And yung environment din kasi talaga dito malamig. Yung mga puno na tinanim namin 3 years na ba yun? 3 or 2 years ago guys. Yung dyan na side, yung may space dyan. Hindi pa namin siya makikita. But last year, chinek ni Nico, medyo mahaba-haba na siya guys. Mga nasa 1 meter na yung height niya. Hindi pa siya makita ngayon kasi nga wala siyang mga dahon guys. Kala nyo lang walang tanim dyan pero meron. It's like that because yung tinanim namin was birch trees. Yung birch trees kasi like ito, matatanggal yung kanyang lahat ng dahon and yung matitira na lang is yung sticks. Pagdating ng springtime, magsisibalikan tumubo na lang din yung kanyang mga dahon. Yung mga tinanim namin guys, sabi ni Nico, yung generation na daw ni Anika ang mag-harvest. Ganyan dito sa Finland guys, every generation meron talagang puno na naka-harvest because they are very responsible in taking care of their nature, especially sa forest nila guys. Kasi yung forestry is one of the biggest industry dito sa Finland. They export raw materials to other countries para gamitin sa different kinds of product. And one of the most important job dito sa Finland, though it's very perus or yung parang, ultimo lang siya na trabaho guys, is yung trabaho ni Nico, which is Metsuri. Because not a lot of people are doing this kind of job because it's very difficult. Most of the people nowadays wanted to do like office work, mga ganun. But for Nico, sabi niya, napaka-importante ito kasi who's going to clean this forest kung walang Mitsuri? Kailangan kasi talaga na i-harvest, tanggalin yung mga maliliit na sticks and bigyan ng space yung mga ibang puno para makakuha sila ng more sunlight and they can grow better para wala masyadong competition ba. So dito yung mga sticks guys is nasa ground na sila, yung ibang mga puno nasa ground na. Ay, iba na talagang itsura dito. So they will go back to the ground. Some of them will be collected and will be used for wood chips. And this will be a good source of energy for the mushrooms. And for the berries. And pagkain din ng mga rabbits. Ito yung kinakain ng rabbit guys o yung mga stick na ganito. Yung balat nila. Yan o, tingnan nyo yun o. Nabalatan na yung nandun sa ilalim. Nagpuputol sila ng ganyan during winter para may makain yung mga forest animals, especially yung mga rabbits na gustong-gusto yung skin ng puno. Hanggang doon pa ito doon sa likod guys. Diyan man ako nagpick ng mushroom last time. O, sobrang dami ng mushroom dyan ba. Meron pang snow dito pa konti-konti. And the ground is still frozen. But the grasses are
starting to grow na. And sobrang lamig ng hangin. Lamig ang hangin guys, as in. Ay, nalinis na talaga ni Nico, oh. Ang bilis. Kapag wala talagang snow, mabilis ang trabaho. Tapos kapag may snow, yun ang nakakapagpabagal ng trabaho kasi nga mahirap maglakad. Kapag summer naman guys, they also do this, but it's so difficult kasi nga sobrang init. And usually during summer talaga, they also cut, but for Nico's routine, yung ginagawa niya for summer is to prepare all those logs for making firewood for the coming winter. Para sa next winter na naman. Kasi nga, kailangan dito guys na marami kang firewood. Especially now na sobrang mahal ng gasolina, sobrang mahal ng electricity. Yung firewood, yung another alternative na pwedeng gamitin for heating your home. Lalo na kung meron kayong mga fireplace sa mga bahay nyo. Isa yun sa mga kailangan na gamitin pagdating ng winter for burning and for producing heat sa mga bahay. So you were just... Maybe just fold them in the ground. Oh, so you will not use it for firewood? No, maybe, mutta se on aika pientä. You need to make like so much of them. Ja sitten se Marko sanoi, että it's not good to have them like make machine. Okay. Just make it manually. Maybe just fold them down. Okay. Ah, really? So on this side... It takes so much fuel and everything to cut it because it's not get lots of food. Okay, so this side only. Niin. So dito na side guys, sabi ni Nico, ikakat na lang daw yung mga puno dito guys, and they will not be collected for making firewood kasi nga maliliit pa nga daw talaga, and they really need to do it kasi hindi mo siya pwedeng hayaan ang forest na ganito guys na hindi lilinisan kasi you will not be able to get the support from the EU. Meron kasing support guys dito sa Finland kapag meron ka mga forest and you are in the forestry industry, kaya kailangan nilang linisan. And yung mga puno daw na matutumba, hayaan na lang daw yun sa ground for source of fertilizer. Alam niyo ba kapag nakita ito ng nanay ni Nico, ma-amaze yun. Kasi sila ang nagtanim nito guys 20 years ago. 15. Parang nga 20 years ago. Kasi 15 years old si Nico nun eh. Ma-amaze siya nun. Kasi nung dinala namin siya dito last time, sabi niyo, oh, ang lalaki na naman ang puno. Sobrang tagal niya nang hindi nakita ito. But yeah, this looks so amazing. Ang ganda talaga guys. And yung hangin dito guys, sobrang napaka-fresh. Sabihin nyo man na boring yung mga ganito. But you know what? This is a big amount of money dito sa Finland. It's a big chunk of source of income ng mga tao dito sa countryside. Kasi isa sa mga bumubuhay sa country is yung forestry talaga. Kaya ganun na lang kahalaga sa mga Finns talaga guys, yung forest nila. They really take care of their forest and their nature. Tapos yung old na forest doon guys, ako may-ariin yan. Charot lang. Yan yung mushroom picking place ko for mushrooms na chanterelles. That's my secret place. Dinala ko na si Julie dyan last time, and I hope this year they can come and visit. And samahan nila ako na mag-pick ng mushroom kasi sobrang daming mushroom dito sa amin. And nakakatuwa talaga guys na mag-pick ng mushroom. Na-excite ako sa mushroom season. Actually, mag-start na very soon because there are a few mushrooms na pwede nang i-pick. Pero different kind. And I hope makakita ako ng place nun dito para makapag-pick din ako.
Itong forest na to guys, this was also the hunting place of Piki, yung Dachshund namin na aso na iniwan na kami last year. So dito yung grave niya guys. I know some of you have watched that video, yung old video ko. Andito yon. So kukunin na namin yung kanyang hihina or yung kanyang tali guys. So ito yung grave ni Piki. It feels like yesterday, Daddy. It feels like yesterday. Ni moi Piki. Nyt sä ei ole noita tikkuja. Ni Mommy ja Daddy on täällä. Piki. Maybe let's just keep it there first. No, antaa olla vaan. Tää taas teet kesä. Niin.